Konnichiwa, Jimashite. Ako nga pala si Leklek, OFW sa Japan. Samahan niyo ako sa isang araw dito sa Japan. Kakain tayo ng ramen at gano'n nga ba talaga kaimportante ang basura dito sa Japan? May kasama na rin unboxing. Unboxing ng mga nakuha ko sa basura. Pagbagong ligo, fresh na fresh, kumikintab-kintab pa. Hintayin niyo mamaya pag-uwi ko. Ang ginagamit nga pala namin transportation dito pag SSW ka o FW ka, puro bike nga lang pala. Ayan, makulimlim pa, struggle yan pag uwi. Nakarating din. Dito na ako sa Kaisha. Grabe, tingin nyo sila. Puro sila mga naka-jacket. Samantalang tignan mo. Pawis na ako. Dapat na nakakagid kasi simula yung trabaho. Lahat sila naka-jacket. Saba na binabiyakay ko eh. Ayan, pauwi na nga tayo. Bago kami umuwi na pag-isipan namin kumain muna dito sa ramen. Ito nga pala ang pag-order kung paano umorder dito sa may Japan. May maliit na tablet, pipindutin mo lang at pipiliin mo kung anong gusto mo. Tapos ihahatid na rin yan sa'yo. Tapos ito nga pala yung na-order ko. Parang beef caldereta siya pero ang lasa talaga is parang pininyan kasi matamis. Oo nga pala, kung gusto nyo pumunta dito sa Japan, itry nyo rin itong Tenkaipai na ramen na to. Kung alam nyo yung Ichiran na ramenan, mas masarap para sa akin tong ramen na to na 100%. Sikat lang talaga yung Ichiran kaya dinadayo dito sa Japan. Pero ito talaga napakasarap niya. Meron din tong sariling cup noodles. Kung makikita nyo yung ganyang klase na nakatatak sa may mangkok, ayun talaga napakasarap niyan. Yan, tara, ito naman, tignan natin kung paano ang proseso ng pagtatapon ng basura dito. Ayan, kung mapapansin nyo, napaka-segregate talaga ng pagtatapon ng basura dito. Kung mapapansin nyo, hiwalay yung mga PET bottles, yung mga can, at saka yung mga water bottle. Kung mapapansin nyo sa sobrang metikuloso ng mga Hapon, kahit per brand na talaga ang paghiwalay-hiwalay nito. Tapos kung mapapansin nyo, pati ang mga styrofoam na yan is nakahiwalay. Ayan, yung mga newspaper na yan, hindi nyo sila pa pwedeng itapon ng basta-basta lang. Kailangan nakatali sila. At yan, mga damit yan, kinakailangan din naka-plastic sila at saka maayos. Diyan nga pala ako nakakuha ng isang supot na tuwalya. Specific, kailangan ganyan talaga nakatali yung karton na itatapon mo at dyaryo. Kung hindi ganyan, iiwanan yan, tas lalagyan nila ng sticker na dami. Kung mapapansin nyo, yung mga bote talaga naman, per brand talaga sila. At ayan, yung mga can, sama-sama na rin sila. Meron nga pala ditong araw kung kailan pwede itapon yan mga ganyan, hindi yan araw-araw. Kalimitan may mga araw sila. Katulad nun, comforter. At yan, nakakita ko ng 3 sakong stop toys. Kukunin ko nga sana yan pauwi sa bahay. Stop toys Kaya pa nga yun. lang malayo sa bahay namin yan. Kaya hindi ko na dinala. Seryoso? Magkano yan? Wait lang. Ayan, nakapag-uwi ako ng electric fan na mga gamit, pampatuyo ng damit. Ay baka kailangan mo pa ng ibo. Vacuum pa eh. Ito pa yung ibang mga tinatapon nila kung talagang malapit lang sa bahay namin to, pinagkukuha ko to. Hindi ko na nga pala napakita yung ibang video ko na pati bike dito tinatapon. Ultimo yung maleta, kaya pag pauwi ka na kailangan mo ng maleta, tumingin ka muna sa basurahan, baka makakita ka bago ka bumili sa may second hand. Ito na nga pala ang unboxing na nakuha kong isang supot na puro mga tuwalya. Kinuha ko to kasi wala nga kaming basahan dito sa may bahay. Kesa bumili ako, kinuha ko na lang. Ayan, sabay-sabay natin tignan ko ano yung makukuha ko. Ayan, mapapansin nyo yung nakuha kong isang plastic na mga tuwalya. Kung mapapansin nyo, malinis talaga sila. Lahat kasi dito, bago nila itapon, hinuhugasan muna nila. Napaka-metikuloso talaga ng mga Hapon sa basura. Ayan, unboxing na tayo. Ang una ko nakuha is pila talaga kagad. Nagulat nga ako, hindi ko kasi nakita na may pila pala dyan. Ayan, mapapansin nyo, yung mga nakuha ko is mga malinis pa talaga. At kung makikita nyo naman talaga, mukhang plancha muna yan bago siya itapon. At mabango pa talaga, amoy bagong laba. Ayun yung pala yung mga nakuha kong mga tuwalya, ilang peraso din yan, napakalinis nila, tsaka talagang alam mong plancha. Bago yan, nakakuha na naman pa pala ako ng panibagong pila, kulay pink. So, ang lupit talaga na magiging basahan namin. May nakuha din ako mga hindi ko maintindihan, comment down below na lang kung para saan yan. Tumayo pa talaga ako kasi nga hindi ko alam kung ano yan. Hindi ko alam kung kurtina yan o ano. Ayan, nakakuha pa ako ng 2 punda, isang kumot,
at saka isang sapin dun sa may putong na ginagamit namin dito higaan sa Japan. Oo nga pala, pati dito sa may kaisya namin, nagsisegregate din kami ng mga basura. Hindi lang sa may labas, pati dito sa may trabaho namin is namamasura kami. Hiniwalay namin yung mga wire tsaka mga nabubulok. Talagang mitikuloso yung mga hapon sa mga basura. Yun lang, Ijodes! Ang susunod na video, magkano nga ba ang naiipon ng mga nagtatrabaho dito sa Japan? Yung mayaman nga ba? Oh, andito na tayo ngayon sa may Boningkay ng Todotsu. Sabihin mo ko nung pangalan mo, tapos taga saan, tapos magkano ipon. Taga Davao po ako, walang ipon, single. Pangalan. Joke lang. Oh, next. Next.